Kaya makikita ninyo, may experience ninyo, paraan yan paulit-ulit lang ang nangyayari sa akin. Hindi ka kasi natuto. Hello po mga kababayan, si Dante Maravilla. So dito tayo sa isang channel natin, mga kababayan, na gusto kong baguhin naman po yung content kasi puro na lang tayo politics. So naisip natin mga kababayan na pag-usapan naman yung ibang mga bagay na pwedeng makatulong sa atin mga kababayan, lalo na sa ating mga kabataan. So dito sa channel na to, Dante Talks, hindi na tayo mag-topic about politics. We will talk about life lessons based mga kababayan sa ating mga nababasa at sa ating mga actual experiences po. And hindi lang tayo ang magsasalita dito mga kababayan, pwede din kayo magpaabot ng inyong mga experiences about life, about family, about experiences na pwedeng makatulong sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga kabataan. So okay ba 'yon mga kababayan na ito yung ating magiging topic dito sa ating bagong YouTube channel, Dante Talks. Kasi sa totoo lang, syempre with my age na malapit na tayong maging senior citizen at sa malawak na rin natin na mga pinagdaanan sa buhay, I think pwede na rin tayo na mag-advise sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga kabataan. I think may credential na din po tayo, di ba? Enough credential from the lessons of life natin mga pinagdaanan. As an initial topic natin, mga kababayan, may nabasa akong kasi na gusto kong i-share sa inyo kung bakit minsan po daw may mga bagay na parang paulit-ulit na nangyayari sa ating buhay. Yun bang parang you felt you are stuck in a time loop? Tulad ng you experience difficulties sa iyong trabaho, then naisip mo na magpalit ng trabaho, mag-apply ng ibang sa ibang company. Halimbawa, ako, mga kababayan, na-experience ko din yun. In fact, 7 stations ako. After 1 year, 1 year ba yun? 1 year in 9 months sa unang istasyon na aking in-applyan. Pero that's the first and last akong nag-apply. I decided to resign kasi pinairita ko ng kabilang istasyon. Ganon. Then afterwards, after several years, may mabilis yung aking promotion, mga kababayan, then nagkaroon ng difficulty with my boss. I have to resign. Decide to resign and transfer to another station. Kasi pinairate na naman po ako. Ganon. Hindi man ako nag-apply. Nang malaman ng kabilang istasyon na nag-resign ako, hindi man ako nag-apply, pinuntan ako sa bahay para dito ka na niya sa amin. Yun ang situation ko. But sometimes, mga kababayan, siguro sa inyo, nang lumipat ka sa ibang trabaho, yung difficulty na na-encounter mo doon sa nauna mong trabaho, difficult boss, parehas din. O minsan mga kababayan, if not sa trabaho, sa relationship, parang na-stuck ka na lang doon sa isang toxic relationship. Then you start another one, the same toxic yung napuntahan mo. So yun ang mga minsan na-encounter natin sa buhay. So ito yung mga repeating lessons na minsan na actual natin na experience. Pero alam niyo ba mga kababayan na may nabasa ako
Sabi sa ating nabasa mga kababayan, that is not actually bad luck. Malasa niya yung aking napasok na buhay. Kinasadla ka na buhay. Pero sa totoo lang, sabi nga ng nabase natin, ang ganitong mga pangyayari mga kababayan sa ating buhay, that is life handing you a syllabus. Kasi here is the honest truth mga kababayan sa buhay. Life will keep giving you the same lesson po until you finally decide to learn from it. Ganun ang katotohanan sa buhay mga kababayan. Kaya makikita ninyo, may experience ninyo, paraan yan paulit-ulit lang ang nangyayari sa akin. Hindi ka kasi natuto. Kaya yung buhay natin, binibigyan ka the same difficulties, the same lesson in life. Dapat matuto ka na kasi sa mga lessons na binibigay sa'yo ng iyong buhay, mga encounters mo. Ganon lang yon mga kababayan. Ganon yung nangyari sa akin eh. So ang tanong ganito, bakit yung cycle keeps on repeating? First, yung ating environment, yung ating paligid, ika nga, sabi nga nila, the universe is just patient and incredibly persistent, sabi sa nabasa natin. Hindi kami namadali kasi ng buhay. Pag ikaw nag-fail sa test ng buhay, in personal growth, for example, mga kababayan, it does not punish you. Ang nangyayari, nire-re-enroll ka lang niya to the same class sa susunod na semester sa iyong buhay. Kaya yung pinagdaanan mo na dati, pagdadaanan mo ulit kasi you failed. Hindi ka kasi natuto eh. Ganun po yun. Ganun pala niya yan, Mr. Maravillas. Ganun po. Pangalawa, there is comfort kasi. Hindi familiar. Ang nangyayari, we repeat what we don't repair. Ganun yan po, mga kababayan. Kasi po, sabi sa nabasa natin, bilang tao, yung natural tendency natin, mga kababayan, we gravitate toward what we know. Yung familiar na tayo, kahit na toxic siya or painful, kaya nagiging paulit-ulit yung nangyayari sa atin. So we repeat what we don't repair, mga kababayan. Simply because it feels familiar. Familiar ka na kasi eh. Tingin mo kasi mas easier yun sa'yo. Kaya paulit-ulit na nangyayari sa iyo ang isang bagay. Then pangatlo, sabi doon sa nabasa natin, may unresolved tayo kasing mga core issues sa ating buhay. So, isipin mo na lang yung ating external world bilang isang salamin. So kung may isa kang internal wound, may sugat ka sa ilalim, tulad po mga kababayan, ng malalim na takot, or rejection o trouble setting boundaries, you will keep attracting situations, mga kababayan, that trigger it until you actually heal it. Ganun po siya. So ngayon, ano yung mga signs kung bakit masasabi natin na you are trapped sa ganong cycle? Itanong mo sa sarili mo kung bakit yon paulit-ulit na nangyayari sa iyo. So common denominator dito, gusto mo mabago, then you change the scenery. You have to move. Kailangan you decide. Ganon yung ginawa ko noon. So tingin ko hindi na ako mag-grow, then I have to move. Pwedeng mangibang lugar ka, di ba? Bagong mga tao sa paligid, bagong pakikisalamuha, and new opportunities. Siyempre, ang will come your way. So, ganun lang po yon mga kababayan. So, how do you break the wheel and pass the test?
the test of life. Kailangan na niya, sabi doon sa nabasa natin, you have to identify the triggers. Then change your response. Kasi sabi nga, mga kababayan, you cannot get a different result by doing the same exact thing. Dapat bago naman, tulad ninyo, tulad sa akin mga kababayan, yung dati kong ginagawa noon, binago ko. Nung baguhin ko yung aking dating ginagawa, nabago yung buhay ko. Di ba? Ganun lang po yun. Magbago ka. Di ba? Pero be sure sa mga steps mo na gagawin, dapat sigurado ka. Meaning, you have to learn the lessons of life based sa iyong mga past experiences na dapat yung mga steps mo na gagawin, hindi mo pagsisisihan. Dapat mas maganda kaysa sa dati. Tama po mga kababayan. So kung nagustuhan ninyo yung ating topic ngayon, nakatulong para mabago yung ating mindset, para for the better, siyempre, then share share po ninyo itong ating bagong channel, Dante Talks, kung saan pag-uusapan natin yung hindi na politika, kundi mga experiences natin sa buhay, mga learnings natin, mga research natin, mga kababayan na encounter, at based din sa ating mga seminars sa matagal na panahon ng ating pag-practice ng ating profesyon bilang isang journalist. Baka lang makatulong po sa inyo, lalo na sa ating mga kabataan, para mabago ang buhay at malampasan yung mga struggles ninyo sa buhay. At para siyempre mapabuti. Ganun lang naman yung ating yung ating objective dito sa ating bagong channel. Na iba naman po, at least yung content natin. Ayos pa. Maraming salamat. God bless you po. Bye-bye.